UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't kumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Magandang araw po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na po dito sa parte ng Valenzuela. Ako nga po pala si Jam. I am 31 years old. Meron na rin po akong asawa at kasal po kami for 1 year now. 32 years old naman po ang mister ko. DJ Lindsay, mahal na mahal ko po ang asawa ko. Pero siya rin po ang tanging lalaki na nagiging rason kung bakit nasasaktan ako ngayon. DJ Lindsay, we've been together for 12 years as a couple. Pero 4 na buwan pa lang po kaming nagsasama. Ngayon, nalaman ko that he is cheating on me. Meron pong ibang babae at 1 taon na po sila. Mas bata po sa akin yung babae. Pero sa pagkakaalam ko, alam niya na kasal na ang lalaking pinili niya. Sa pagkakaalam ko rin, matagal na silang magkaibigan. By the way, DJ Lindsay, wala pa po kaming anak. Sinubukan ko pong kausapin yung babae. Sana, sabi ko, makita mo yung mali sa ginagawa mo. But she's too manipulative. Sa kabilang dako, inamin po sa akin ng asawa ko na meron nga siyang iba. Ang sabi niya, aayusin natin ang ating pagsasama.
Alam mo, DJ Lindsay, dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko, tinanggap ko lahat. Tinanggap ko lahat ng trauma na binigay nilang dalawa sa akin. Nung time na sinabi sa akin ng asawa ko na aayusin natin ang ating pagsasama, I trusted him. Nagtiwala ako na baka nga siguro aayusin niya. Baka kahit papano mawala tong sakit na nararamdaman ko ngayon. Baka makalimutan ko yung kasalanan niya sa akin. Umasa ako. And then all of a sudden, nanlamig sa akin ang asawa ko. Alam mo yung tipong kahit pagkasama kami sa bahay namin, hindi niya ako hinahawakan, hindi niya ako tinatawag sa tawagan namin, which is babe. Tapos yung moments na dapat may mangyari sa amin bilang mag-asawa nga kami, wala na. Naglalaro lang siya ng games niya all day pagkatapos ng trabaho. Tapos late pa siyang nakakauwi galing sa work. At lagi niyang sinasabi na nag-OT siya or nandun siya sa mga kaibigan niya. Alam niyo po ba yung pakiramdam na parang hindi ko na kayang pagkatiwalaan yung lalaking pinakasalan ko? Hindi ko siya kayang pagkatiwalaan kasi wala naman siyang ginagawa para maayos ang marriage namin. Wala siyang ginagawa para masigurado o mabigyan ako ng pruweba na wala na sila ng babae na yon. Alam mo, halos hindi ko na nga mabilang kung ilang beses kong kinumpronta yung asawa ko tungkol dito. Lagi ko siyang tinatanong, ano na? May pag-asa pa ba tayo? Tapos lagi niya ring sinasagot sa akin yung mga salitang, we are going to fix this. Aayusin natin. Pero iba naman ang pinapakita niya sa akin. Update sa text, tawag, wala. Ni pag-like ng mga post ko on social media, wala. Yung pag-grocery or pagkakape na dati naming bonding, wala na. DJ Lindsay, hirap na hirap po ako. Dahil aminado po ako na sa aming dalawa, ako po ang mas nagmamahal. But at this point, parang bibigay na po ako. Napapagod na ako. At sobra po ang lungkot ko ngayon, DJ Lindsay. Dapat ba akong pumayag sa ganitong setup? Please tell me what to do. DJ Lindsay muli, ako si Jam at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
natin, Pangga. Check your time. 17 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:17 on the clock. Wow! Oo, kamusta naman? Ako, napakasakit naman ang nangyari dito kay Jam, dito sa ating Pangga. Oo. Ilang taon pa lang silang kasal. Tapos ganyan na agad. Dapat nga nasa honeymoon stage pa lang kayo. Good morning po muna. Bati muna tayo sa lahat po ng mga nandyan present sa ating Facebook account or facebook.com/energyfm1067. Sa lahat po ng mga gustong makakita sa atin live na live, makapanood. At yun, kulitan lang dito sa ating comment section. Please, you are so welcome, guys. Punta na po kayo dyan. facebook.com/energyfm1067. Wow! Elizabeth Corpus, Rosemary Batica, Yen, good morning. Winifredo Sarmiento, good morning. DJ Lindsay, Ate Yoli, good morning. And sa lahat po ng mga nandyan, hello, good morning po sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Jam, alam mo, ramdam ko yung lungkot kasi, ewan ko, ikaw ba, Pangga, napunta ka na dun sa moment na parang ikaw lang yung umaayos sa kung anumang gusot na meron kayo ng partner mo? Wow! Alam mo yung lahat kaya mong gawin para lang maayos kayo, pero siya, wala eh. Para siyang namamanhid. Alam mo yun, yung parang hindi siya nagkakaroon ng effort. Parang alam mo kasi na meron siyang iba, alam mo na meron siyang pinagbibigyan ng energy niya, ng ng attention niya, ng time niya, kaya wala siyang interest sa'yo. Diba? Nakakainis lang, alam mo, sobrang ang sakit niya, yung tipong magkasama kayo sa iisang bahay, pero siya, absent siya. Kumbaga, yung presence niya na nandoon, pero he's not present. Gets mo, Pangga? Iba kasi yung presensya ng isang tao na kasama mo, tapos merong engagement na nagaganap, may connection kayong dalawa, diba? Kesa doon sa isang tao na nandyan lang, pero parang tuod dahil walang silbi. Diba? Yung kahit kausapin mo, hindi ka sinasagot. Kahit nandyan kayong dalawa sa isang bahay, nasa isang room kayo, yung isa naglalaro, yung isa umaasa na sana, kausapin mo naman ako kasi meron tayong dapat pag-usapan. Diba? Ang sakit noon para sa isang babae. Lalong-lalo na sa isang babae na ma-voice out. Lalong-lalo na sa isang babae na from the very beginning, alam mong sobrang ma-engage. Diba? Sa lahat ng bagay. Diba? Which is ganyan naman talaga ang mga babae. Diba? Pero yung biglang pagbabago ba? Tapos alam mo kasi na mayroong rason. Alam mo kung bakit siya nagbago. Alam mo kung anong rason kung ba't siya nagkakaganyan. Ba't siya nanlalamig sa'yo. Dahil meron ngang iba. Pero parang wala ka namang choice. Kasi mahal na mahal mo siya and kasal kayong dalawa. Aww. Wala kang choice kundi i-absorb lang kasi mahal na mahal mo yung tao and you can't afford to lose him. Diba? Kasi nga, sabi mo nga sa sulat mo, diba? Mas mahal mo siya. Mas nagmamahal ka. Feeling ko yung comparison is between them eh. Mas mahal niya yung lalaki kaysa yung lalaki ang nagmamahal sa kanya. Diba? Yun yung masakit. Yun yung 100% ka, all out ka. Tapos siya mga 60-70% lang, bakla. Walang return of investment man lang. Napakasakit! Wow! Ano bang masasabi mo dyan? Dapat ba siyang umalis? Anong mai-advise mo? Dapat ba silang mag-usap? Kasi if you'll tell me na dapat sila mag-usap, Jai, ang daming beses na raw niyang kinompronta yung kanyang Diyosaw, pero wala pa rin nangyayari. Oh, so, ano kaya ang next step? Kung ikaw yung nasa ganyang sitwasyon, what will you do? O, diba? O, dali, basa tayo ng mga masasabi ng mga Pangga natin. Sabi ni Josu, Sabang, nakikinig mula dito sa trabaho ko. Lahat kami nakikinig sa'yo ngayon. Hehehe. O, isang trabaho yan. Thank you so much naman. Pa-shoutout naman po, nag-iisang girlfriend ko. Hello! Josu ba yung pangalan ng yung pronunciation ng pangalan mo? Hello, Josu Sabang. Si Kuya Earl nakikinig sa atin, kapatid natin from Mother Station. Hello. Si Yan, good morning po DJ Lindsay. Paki-shoutout naman po sa Classico Republic Taguig Branch at sa mga kasama ko na sila Yan at Eya. Salamat po. Thank you din. Ano yung Classico Republic? Anong meron dyan? Oo, may makakain ba dyan? Mukhang pagkain. Dali, sabi dito ni Arch, nako, hindi ko alam whether I should admire your patience with your husband or feel sorry for your martyrdom in your marriage. Nako, if it hurts you that much, maybe it's time to leave him. Kasi it will only get worse kung puro salita lang ang maririnig mo sa asawa mo rather than actions. Sana matauhan ka and do the right thing for you. Listening to you, DJ Lindsay, in a rare Sunday afternoon here in sunny Southern California. Hello! Gusto ko naman dyan friendship. And sige lang, kape-kape ka dyan. Hindi kaya naman, mainit ba dyan ngayon?
Sabi mo nga sunny. Malay mo naman, hindi naman ganun kainit. Sunny lang. Ang gulong kausap. Happy birthday, Kuya Earl Saludar. Talaga ba? Birthday mo din? Birthday na rin ako, Kuya. Anong Pasko? Sorry, nalutang. Puyat eh. Ano pa birthday mo sa akin, Kuya Earl? Chika ko nga si Ate Lu mamaya. Pa-birthday ko Oo. Sabi ni Ate Yoli, naku ate, kung ganyan, buti pa hiwalayan mo na kahit kasal kayo kasi hindi ka naman mahal at may mahal siyang iba. Kaya move on ka na. Sabi naman ni Marvin, good morning DJ Lindsay, have a blessed Monday. Mahalin mo lang ng mahalin kung mahal mo talaga yung tao. Hayaan mo, darating din yung isang araw na magigising ka na lang na hindi mo na rin pala siya mahal. So, parang papagurin mo yung sarili mo, ilalabas mo lahat ng pagmamahal mo, 'di ba? Give it your all kasi one day masasabi mo sa sarili mo na ay, tama na pala. Ganon. Parang ganon ba, Marvin? Oo. Sabi dito, hello naman kay Adora Lomboy. Nakaka-relate po siya sa kwento. Joray. Oo. Ang haba na naman ng comment mo, wapo ako Pinapahirapan niyo ako ni Arch Don't expect a return anytime soon. He too embedded, in that affair. He doesn't find you physically enticing anymore. All the sexual drive has been sucked out of him by other women. Tama. Prepare yourself mentally, emotionally, physically to get out of that marriage. Or worst scenario, seek judicial relief. Gather evidence to file your concubinage and go the full 9 yards with it. Ipakulong mo sila and go on with your life. Ang bagal ng processing ko ngayon, sorry na. 1 oras lang yata yung tulog ko o 2 oras lang. Oo. So bukas na lang babawi po ako sa mga kadaldalan natin. Pero alam mo kung ako talaga yung tatanungin, that's one point if you wanna take action, 'di ba, dito sa kasal mo. Ba kasi alam mo naman kung sino, pero kailangan mo ng ebidensya and it will take so long bago mabigyan ng hustisya 'yan, ha? Oo. Pero thank you so much, wapo ako. Sabi dito ni JR Pulangko, DJ Lindsay, ang traffic dito sa Bikutan, nakikinig po ako sa biyahe. God bless and more power. Salamat naman sa inyo sa pagbumukha nyo dyan, yung mga tinata-traffic. Ano pa sabi nila? Mel Awit, relate much DJ Lindsay, walk away if respect is no longer served. Mel Awit, wag mo lang bibig kasi nang mabilis maging melawit. Hi! Bakit mo naman, hindi ko nga naisip yon dahil ang slow ng processing ko ngayon. Ikaw yung nagsabi niyan, wala nga akong, ikaw talaga. Lindsay, lutang si friendship ngayon, bawi ka na lang tulog today. Oo nga, Arch. Buti ka pa dyan. But anyways, ang naisip ko dyan is that, yun nga, kapag hindi mo na nararamdaman na two-way yung pagmamahal sa'yo, ako kasi ito rule ko hindi po pwedeng ako lang yung nagsasuffer. Huy! Hindi ganon, bakla. Ibig ko sabihin, hindi po pwede na ako lang yung nagsasakripisyo. It has to be two-way. Kasi relasyon yan Kasi pag ikaw lang ang ikaw yung nagbibigay, paano siya naging relasyon in that sense? 'Di ba? So parang nagpapakamartir ka, nagsasakripisyo ka na nagsasakripisyo, 'di ba? Napapagod ka na napapagod. Anong ginagawa niya? Wala lang, nagpapalaki ng Huwag mong ituloy. Hi sa mga nandyan po sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero hindi nga, yun nga. If hindi mo na nararamdaman na dalawa kayo nagmamahal at dalawa kayong nahihirapan at kasi sa relasyon dapat lahat dalawa Dalawa kayong masaya, kung meron man kayong pagdadaanan na trials and challenges, dalawa din kayo dyan. Hindi pwedeng may challenges kayo tapos pag may challenges, iisa lang yung naghihirap. Tapos pag saya, pag ginhawa, pag sarap, dalawa kayo. Huy, bakla ka ng taon. Hindi fair yun para sa magkarelasyon. Hindi dapat ganun ang relasyon. Ngayon, martir na ang tawag dyan kapag mag-isa ka na lang lumalaban. Kapag you have other reasons para umalis na, pero nandyan ka pa din. 'Di ba? Siguro sasabihin ng iba, DJ Lindsay, kasal sila so dapat talagang mag-work sila doon sa relationship. Yes, nandun na ako. Masyado lang akong advance ng bahagya. Diba? Kasi anong tawag mo doon? Diba? Paano kung siya gusto niyang i-save yung marriage pero yung lalaki wala namang ginagawa to save the marriage, to preserve kung ano mga meron sila? O anong gagawin? Paano lalaban yung isa kung yung isa ay walang ginagawa? Diba? O paano?
Para kang nasa kitchen yan, 'di ba? Para kang isang cook niyan. Paano ka magluluto kung wala namang rekado, 'di ba? Oo. O di kaya naman paano ka magluluto kung wala namang kung wala namang gas? Huy, gas. Yung iba electric na. 'Di ba? Yung mga ganyan. So, dapat dalawa kayo diyan eh. Okay na nga sana umamin siya na meron siyang iba, tapos sana sinabi niya na, oo nga, dapat tigilan mo na yan. O titigilan ko na to, or pasensya ka na, sorry, pinagsisisihan ko na kung anong ginawa ko, ganyan, babawi ako sa'yo. Pero hindi eh. Hindi ganoon, girl. Ikaw lang yung nahihirapan. Walang pagbawi na nagaganap. Hindi siya sex bomb. Hindi siya lumalaban, hindi rin siya bumabawi. Bakla, oo. So kung ako sa'yo, take a time off na magpahinga ka. At ako, kapag nandyan ako sa sobrang heated na sitwasyon, ang ginagawa ko, hindi sa pagiging duwag to, pero this is how I cope, lumalayo muna ako. Di naman kabawasan sa pagkatao mo yung paglayo eh. Lalong-lalo na kung wala kang nagagawa eh. Walang solusyon na nag-a-arise. Wala kang ma-come up na solution dun sa problema. Then lumayo ka muna. Magpahinga ka muna. Kasi feeling ko ginawa na niya yung lahat para kausapin at paghiwalayin yung dalawa. Ginagawa niya yung lahat dahil isa siyang asawa. 'Di ba? Nagmamahal siya. Pero wala siyang nakukuhang sagot. So layo ka muna. Tapos tingnan mo kung hahabulin ka niya. Tingnan mo kung isi-save niya yung relasyon ninyo kapag lumayo ka. 'Di ba? Kasi kung hindi, yun naman pala eh. Bakit ka palalaban? 'Di ba? Kung sa paglayo mo wala namang susunod sa'yo. Diba? Sana sa paglayo mo, hindi mo naman sinasabing hihiwalayan mo siya, magpapahinga ka lang, didistansya ka lang, distansya amigo. Diba? Oo. Kasi hindi na-appreciate yung presence mo. Tapos, diba, ikaw lang talaga yung nandyan eh. Diba? So, irespeto mo yung sarili mo. At irespeto mo din yung sa tingin mo ginagawa niya. Gets mo? Irespeto mo na wala siyang pakialam doon sa relasyon ninyo o doon sa marriage ninyo. Wow! Napakasakit niyan. Yung tipong gustong-gusto mong ayusin kasi mahal na mahal mo siya. Pero parang, alam mo yun, paano? Manhid siya. Ikaw lang yung nasasaktan para kang sinasaksak ng maraming kutsilyo sa dibdib mo. Diba? Sa puso mo. Pero wala kang magawa. Diba? Tinatanggap mo lang lahat. Kasi wala namang pumipigil eh. Diba? So kung ako sa'yo, layo muna, hinga muna ng malalim. Tapos kapag okay ka na, kapag kaya mo na, balik ka. Doon sa time na nasa malayo ka, tingnan mo kung may hahabol sa'yo. Tingnan mo kung magre-reach out siya sa'yo. Diba? Kasi kung hindi siya magre-reach out, then you know what to do. Diba? Diba? Doon mo mapapatunayan kung bibigyan niya ba ng importansya yung paglayo mo. Sasabihin ng iba, di lalo silang nagsaya, DJ Lindsay. Ang saya naman nila pag lumayo si ate, maglalaro ang mga daga. Ganyan. Alam mo, kanya-kanya talaga eh. Diba? Kanya-kanya yan. Ikaw kasi kapag laban ka ng laban tapos wala namang ginagawa yung taong pinaglalaban mo, mapapagod ka. Diba? Mapapagod ka lang, sayang yung energy. It's either lalayo ka, magpapahinga ka, or lalaban ka ng lalaban hanggang sa mapanalunan mo ulit yung asawa mo. Kaso ang pangit eh. You're not supposed to fight for your husband because he is your husband in the first place. Hindi ka dapat nakikipagsabungan ng atensyon at pag-agaw sa asawa mo kasi asawa mo siya. Diba? Bakit kailangan mong makipag-agawan? So, rightfully, ikaw yung dapat nandun. Wala nang questions, wala kang kailangan patunayan. Diba? Pag hindi ka pinaglaban o hindi inayos yung relasyon, then you know what to do. Ang aga niya na 1 taon pa lang sila, or tama, 1 taon pa lang sila pero may ganyan na silang problema, di ba? Ang hirap niyan. Hoy mga lalaki, magsalita kayo. Hindi kayo sumasagot. Sabi ni Joanne, super duper relate DJ, tapos ngayon may anak na sila ng ex-husband. Sobrang sakit niyan. Pa-shoutout naman po from Hong Kong, DJ. Hello po! Ay, may nakaka-relate sa atin. Sobrang sakit niyan talaga. Sabi ni NH Ors, good morning DJ Lindsay, nakakalungkot pakinggan ang kwento mo, Miss Jam. Nasa sayo yan kung magtitiis ka pa or i-give up mo na yan. Mga ganyan ng lalaki, hindi na dapat pagtiyagaan. DJ Lindsay, pa-shoutout naman po dito sa mga ka-work ko sa Bangko Sentral ng Pilipinas, HROD DMAG team. Hello!
it's an honor ha na ako po ang pinapakinggan. Energy FM po ang pinapakinggan ninyo dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Penge pong pera kaya. Baka kailangan nyo ng model po, ano? Bangko Sentral ng Pilipinas. Hello, musta po kayo dyan? Mabuhay kayo. At sa lahat po ng mga bangko na nakikinig sa atin, hello, musta po kayo dyan? Mag-ingat po kayo. Diba? Alisa, Anchoris, good morning. DJ Lindsay, for me, kausapin mo muna ulit. Kung ayaw niya, ayusin, edi ikaw na po ang dapat mag-decide talaga ng feelings mo po. Mahirap pakisamahan ng taong hindi na talaga buo ang feelings sa'yo. Shoutout from Japan! Which also reminds me of a story ng kaibigan ko before. Nung nalaman nung nanay niya na may iba yung tatay niya. Alam mo kung anong ginawa nung nanay niya? Ginawa nung nanay niya, kasi laging late umuuwi, biglang nawawala sa mga celebrations ng mga birthday, ganyan, wala yung tatay. Celebrations ng Pasko, wala yung tatay. So one time, yung nanay niya, kinausap yung tatay niya, ang sabi, alam ko naman kung anong totoo. Sige na, pumunta ka na sa kanya. Sa kanya ka na. Hindi sasama yung loob ko. Sa kanya ka na. Wow! Kasi at least hindi mo na kailangan tumakas, hindi ko na kailangan magtaka, hindi na kita hahanapin kasi alam ko na nasa kanya ka. Okay na ako doon. Diba? Nagparaya, oo. Kasi alam niya na wala na sa kanya. Kumbaga physically nandun yung asawa niya but mentally, spiritually, emotionally, wala na doon. Present siya but his presence is not being felt all the time. Physically present siya pero yung isip niya, yung emosyon niya wala doon sa present time, nasa ibang tao, nasa ibang lugar, 'di ba? Wow. So sabi niya, sige, doon ka na lang. Okay lang ako. Okay lang kami, kakayanin namin. Kesa naman sa lagi akong nag-iisip, nagtatanong, nasan ka, bakit hindi ka umuwi? Sige na, okay lang, doon ka na lang. 'Di ba? At least alam ko na nandun ka, 'di ba? Grabe. Jam, I wish you well. Sana makayanan mo yung pinagdadaanan mo ngayon. It's 9:34 on the clock. Alam mo, ultimately, ang pinaka-advice ko sa'yo is that itaas mo lahat sa Lord kung ano man ang nararamdaman mo ngayon. Kasi hindi mo yan kakayanin mag-isa. Kami hanggang salita lang kami, di ba? Natatawa kami, na-entertain kami sa kwento mo. But the thing is, kailangan mo si Lord. Ipagdasal mo yung marriage mo. If the feeling is gone,